dapat alagaan ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang todo at kay saya, Walang pagod na naglilingkod sa inyo. sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang nasa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, Unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Okay, good morning mga igan. Ika-anim na po ng araw sa buwan ng Mayo at ngayon ay Fun Friday! Talaga naman. At ang bida ngayon sa unang hirit, syempre walang iba kundi si nanay, si mama, si mami, o ang ating mga minamahal na ina. Para yan sa ating maagang Mother's Day celebration. Kaya para sa inyo, Mami Rhea, Mami Connie, Mami Susie, Mami Lee. Napapaligiran ako ng mga mami rito, mga igan. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Thank you. Salamat, Igan. At dahil para nga sa lahat ng nanay ang araw na ito, naku mga mare, tayo rin po ang bida sa, syempre no, tayo ang bida sa mga morning gimmick ng ating barkada. Aha, at una na dyan ang paghahatid natin ng serbisyong totoo para sa mga nanay ng Barangay Silangan sa Quezon City. Yon, at mula po sa iba't ibang exam para sa kanilang kalusugan, mamimigay din tayo ng mga libreng livelihood lectures doon para naman mas madagdagan pa ang kita ng ating mga kapwa nanay. Kita, hindi anak. Oo, kita. Ito yata sa TRC, ayan, siya Ayan. naman nando doon. At kung gusto niyo namang i-treat ang inyong mga pinakamamahal na ina sa mismong araw ng Mother's Day sa linggo po yon, May 8, parang may kasabay siya na isa ding event. Isang malapit na pasyalan or malapit na pasyalan para sa buong pamilya ang ating pinuntahan dyan lang po sa Cavite. Kaya mga mami, gising na maaga at tayo ang bida dito sa unang hirit. Oh, yay! Kuskus na. Nagtatambisa. Wow. Yan ang masarap po. Sarap, mainit. At abangan nyo mamaya mga challenges ng ating mga mami dito sa unang hirit. Bawal ang tumbang preso. At bukod sa Mother's Day, ito pa ang ating pinagkantaan. Siyempre sa darating na linggo, nabanggit na ni Susie, yung Pacquiao versus Mosley. Ang mga balita sa bakbakang yan, ang aming bibida dito sa ating Top Hirit. Ay bakbakang Manny Pacquiao at Sugar Shane Mosley na at kahapon nga sumalang sa isang press conference ng dalawang boksingero sa Las Vegas, Nevada. Ayon sa ating pambasang kamao, Manny Pacquiao, hindi lamang basta laban ang kanyang susuungin ngayon para ma-depensa ang kanyang WBO Welterweight Championship belt, kundi kasing seryoso raw ng laban niya kontra kahirapan ng maasahang bakbakan. At doon sa panayam natin kahapon sa kanya, di ba, inulit niya na ang kanyang isusuot na gloves kulay dilaw. Pinayawan din niya yung kanyang mga taga-suporta na magsuot ng yellow sa mismong laban bilang tanda ng kanilang pagkikisa sa laban kontra kahirapan sa bansa. Sa ngayon, tingin ni Coach Freddie Roach pareho nasa kondisyon na ang dalawang boksingero. Parang mga manok, ano? Hindi naman magkamayo ang fans ni Pacquiao at Mosley na nag-aabang sa labas ng press conference area. Ayan, o. Kantsawang pa yan. Yes. Ang dami ng crowd sa, ano eh, Oo. okay, para kay MGM, Manny. no? Sold out, sold out. Everyone's in Nakikisa din si Vegas. Mostly, nakadilaw din siya kanina.
Alright, samantala, hati naman po ang opinion ng mga boxing analysts sa kahantungan ng bakbakang Pacquiao Mosley sa linggo. Ayon kay Dennis Principe, maaaring makaapekto sa lakas ni Mosley ang kanyang edad dahil sa malinaw na pagbagal niya na kapansin-pansin sa kanyang mga huling laban. Pagdating naman sa dilaw na gloves na gagamitin ni Pacquiao, posibleng maging source of inspiration pa ito sa laban dahil magsisilbi raw itong paalala kay Pacquiao na ginagawa niya ito para sa bayan. Ayon naman kay Noel Zarate, maaaring hindi maging factor ang edad dahil maganda ang conditioning ng dalawang boksingero. Kaya kaunti lamang ang mababawas sa kanilang lakas at bilis. Ang kapal at bigat naman daw ng gloves ang dapat bantayan dahil naging problema na sa nakaraang laban ni Pacquiao ang paggamit ng mas makapal na winnings gloves at hindi ang Cleto Reyes gloves na nakasanayan niya. Aminado naman ng dalawang eksperto na maaaring unanimous decision victory para kay Pacquiao at hindi TKO ang maging resulta ng laban. Ayun. Samantala, sa naging sunod-sunod na ho na pagsabak ni Manny Pacquiao sa ring, ilang beses na rin nating nakita ang kanyang nanay na si Aling Janisha na lubos na naapektuhan sa bawat suntok na tumatama sa kanyang anak. Kaya naman ho ngayong darating na laban ni Pacquiao na natapat pa sa Mother's Day dito sa Pilipinas, hangad ni Mami Dionisia, Janisha na magtagumpay ang kanyang anak. Kaya naman tulad ho ng nakagawian, lubos daw niyang ipinagdarasal ang pambansang kamao. Mahalaga raw ang dasal dahil kahit pa lubos ang kumpiyansa ni Mommy D sa disiplina at galing ng anak at alam niyang malaki at veterano rin ang kalabang si Mosley. Bilang Mother's Day, Lord, inana ako, ibigay mo sa akin ang kaligayahan. Sana hindi ako malungkot, ibigay mo ang panalo sa akin. Ba't di kaya siya umalis, no? Oo nga, Gusto no. mo siya? Last time, di ba nanood siya, himatay siya. Oo, nawala. Ano na si Manny sa ring, ang camera sa... Nasa kanya. Sumasabahay ka na lang, ma. Bagay ka na lang. At syempre, excited na rin ang mga Pinoy boxing fans, lalo na yung mga balak na mapanood ng live ang bakbakang Pacquiao versus Mosley. Kaya naman ang bentahan ng tickets para sa mga pay-per-view sa ilang resto bar nagkakaubusan na. Gaya na lamang sa isang bar sa Quezon City na handa na para sa pagdagsa ng mga tao sa linggo. May mga special promo pa sila sa mga pagkain at inumin para sa mga manonood ng bakbakan. Maging ang ilang libreng screening na iba't ibang lokal na pamahalaan, handa na rin. Sa Marikina City, libo-libong libreng ticket ang pinamimigay para maipamulat sa kabataan ng kahalagahan ng sports. Sa Bonifacio Global City naman, maglalagay ng malalaking TV monitor sa mismong tent, pati na sa labas ng Mercato Centrale para libre ring mapanood ang laban. Pero sa mga gustong panoorin ng laban sa loob ng kanila mga tahanan, tutok lang po kayo dito sa Kapuso Network. At kung gusto niyo talaga ng libre, wala kayong magastos, buksan lang ang radyo niyo sa DCWB. Real time. Play by play. Talaga mag-iisip kayo na... Play by play. Yung habang nakikinig kayo, yung dilaw niyang gloves. May imagine nyo Pikit na. lang. Kasama niyo si Orly Trinidad. Ayan. Live yan, live. At kapapasok na balita naman mula sa Amerika, bumagsak ang presyo ng langis na may 8%. Ito na po, buti pa kayo. Ito na po ang ikatlong pinakamalaking pagbagsak sa presyo ng langis sa kasaysayan at nagsara ang bentahan ng langis ng mas mababa sa $100 a barrel. Ayon sa ilang market analysts, humihina pa rin kasi ang mga ekonomiya ng Amerika at Europe kaya posibleng mas bumaba ang demand para sa langis. Dagdag pa dito ang pagkakapatay kay Al-Qaeda leader Osama Bin Laden. At dahil sa malaking pagbagsak na yan sa bentahan ng langis sa world market, posibleng sundan ito ng malaking rollback dito sa Pilipinas sa mga susunod na linggo. Sabi sa'yo. Sana naman. So, huwag na muna tayo papagas. Huwag na muna. Parating ka pa na magiging #1 tayo sa buong mundo eh. Bakit? Hindi, yung ekonomiya ng Amerika at Europa bumabagsak dito. Tingnan mo mga press release, gumaganda ekonomiya. Oo. Nararamdaman ba natin? Tayo na. Darating para magkakaroon din akong yayang Amerikana. Okay. At eto pa isang good news. Sige, Meralco sa kuryente, bababa ngayong Mayo. Wow! 3 sentimo po kada kilowatt-hour magiging bawas presyo. Paliwanag ng Meralco, bumaba raw kasi ang generation charge kayong buwan. Kaya naman, ang monthly bill na mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan, mababawasan ng 6 na piso. Yung 300 kilowatt-hour naman na consumption, halos 10 piso ang bawas
sa singil. O, Rhea, bad news. Pero sa kabila po niyan, pagtatansya ng ilang consumer, hindi rin ito masyadong mararamdaman dahil mataas din ang konsumo natin ngayon sa kuryente at madalas ang gamit natin ng mga aircon at electric fan. At posible raw makaapekto sa generation charge ang malaking demand sa kuryente ngayon. Kaya ayon po sa ERC, may posibilidad din daw na magtaas ng presyo. Bukod pa rito, nanganganib umanong mawalan ng diskwento ang halos 2 milyong lifeline customer ng Meralco o yung mga kumukonsumo ng 100 kilowatt per hour pababa kada buwan. Itinatakda ito ng batas, pero mawawalan na raw ito ng visa bago matapos ang Hunyo kung hindi i-extend ng mga mambabatas. Siyempre, kasi niya sahod, di ba, Lynn? Laban Oo bawi. nga, eto Oh, na. sahod. Hinarap ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga miyembro ng Employers Confederation of the Philippines. Git niya na papanahon ng dagdagan ng sweldo ng minimum wage earners. Ayon pa sa Pangulo, base sa konsultasyon niya sa Bangko sa